mga kababayan, sir. This is Jam, the Filipino channel, ang inyong pong lingkod. So today is January 21, 2026. At tayo ngayon ay papunta dyan sa may Linas Pichi sa may Guzman Street, Peralta, Valenzuela. At dadalhin po natin yan sa may Philippine Children's Medical Center sa may Quezon Avenue po yan, sa may Agham Road, Project 6, Diliman, Quezon City. Magbabalik po tayo mamayang onte po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito. At wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob. At wala pong pinapatungkulan sa labas. Mabig ka. Diyos ko. Pakinig tayo ng mga nagbabagong balita at mga talakayan habang tayo papunta doon sa ating pagkakarya. Mayroong bagong set ng mambabatas sa masasamahan. Tingnan lang po yung publiko. Pero meron po kami mga hinahanda. Ayun na nga eh. Kasi siyempre naghahanap tayo ng bago. Ano? Hindi naman P24 na binunod na kumbaga yung set na lang. Hindi ba yan po? Hindi po kami dyan. Hindi po natin sabihin na natapos na po ito o kaya po ay nagkano pa na po. Kami po ay tuloy-tuloy pa rin ang investigasyon at tuloy-tuloy pa rin po ang aming pag-prepare ng pag-file ng mga cases para sa mga involved po. Kasi Yusek, magkakasaan po na po po yan. O magagalit din Yusek si Congressman Nando Leviste, sabihin niya, ang dami ko na po ang datos dyan ha, hindi lang yan ha, dapat tuloy-tuloy pa rin yan. Ano po? And speaking of Leviste, ano ba yung position po ng DPWH? Na-authenticate niyo po ba mga pinagsasabi niyang datos o expose? Kasi sabi ni, naalala ko sabi ni Dizon, wala ako ino-authenticate ha. Wala, hindi ko sinasabing yung dokumentong nakuha niya ay authentic ha. Sir Alvin, during the Senate, naglabas po siya ng dalawang set ng documents. No? Yun po yung pinakita sa amin. Yun pong isang set doon, yun po yung district budget allocation. No, meaning yun po yung mga budget allocation ng kada distrito, naka-summarize po yun. Yun po yung binigay ni Secretary Vince Dizon or inauthorized na ibigay si Secretary Dizon kay Congressman Leviste noong September 4 nung siya po ay dumalaw sa DPWH. And that file as well, binigay rin po namin yan sa mga iba't ibang ahensya kasi yan naman po ay official file, kaya po ay maging po yan talagang sa publiko. Yun naman po isang set na kanya pinakita, yun po yung galing po sa computer ni the late Undersecretary Cabral. Yun naman po ang hindi namin in-authenticate at hindi po namin yun in-authorize bigay. So bayad kayo po mismo, ay hindi po namin yun nakita. No, after po ng September 4 na incident, yun po ang computer kung saan niya kinuha yung mga files ni former Undersecretary Cabral, ay sinabi na po namin yun, sinil na po namin yun para hindi na ma-tamper at hindi na magalaw. At yun po ay sinurrender na po namin sa Office of the Ombudsman. So, sabi mo, dahil po sa DPWH po, wala naman po kaming any technical capabilities para po mag-financial forensic examination ng mga computer. No? Kaya po, talagang mas mabuti po na i-turn over namin yan sa Ombudsman together with PNP Anti-Cybercrime Group para po sila na po ang magtingin kung ano man ang laman yan
at sila na po ang bahala mag-undergo ng forensic examination at gamitin ang mga pwedeng magamit para sa kanilang investigasyon. Rewind tayong konti, Yusek. Sabi mo, hindi inauthorize. So ano ibig sabihin nun? Kung hindi yan inauthorize ng DPWH, ang ibig mo bang sabihin ay puwersahan o illegally obtained ang mga ebidensyang yun? Ganun po ang pagka-report sa amin na kinuha po niya ang mga files. Remember po, Sir Alvin, no? So September 4 and September 1 pa lang naman po nag-assume si Secretary. So, in any transitory administration, siyempre po ang amin na namang titingnan ay ang mga official files. So anything beyond that, of course, wala na po yan sa aming authority to authorize, to authenticate. Kasi po, unofficial nga po eh. So yan lang po ay kayang i-authenticate noon pong taong gumawa ng file na yun or yung author po ng file yun. So, Kaya po, you are a lawyer. Yusek po ay lawyer. Ano po? Ano ang implikasyon? tama po yan, Sir Alvin. Ano ang implikasyon kung sinasabi mo na illegally obtained yung ipinagmamalaking dokumento ni Congressman Daviste? What is the legal implication of that? Sir Alvin, di naman po sa ang sa akin lang po, no, kaya na naman po kami ayaw magsalita on that file kasi nga po wala kaming personal knowledge on the file. Kumbaga kung tanungin po kami kung ano ba ang meaning ng mga, kasi nakita ko po yung binigay po yung file sa akin ng Senate, nakita ko nga po may mga parang mga ginamit pa na mga alias doon, mga code name. Diba? So, kahit yun po syempre, wala po kaming any knowledge or context kung ano ba yung mga code name na yun, sino ba yung mga yun. Kaya po, hindi po namin pwedeng, hindi po kami pwedeng magsalita on that file sapagkat wala po kaming personal knowledge, hindi po namin alam ang konteksto kung paano ginawa yun, kung ano po yung mga meaning ng mga nakasaad doon. So, ganoon po, yun na po yung pinaka-implication noon, ay ang makakapag-testigo po sana doon sa mga files na yun ay yung gumawa, which is the late Undersecretary Cabrad. Hindi, ang point ko sana, Yusek, is may saysay ba yun? Ano, di ba nag-aaway tayo dun sa dokumento? Pero at the end of the day, may value ba yun? May legal value ba yung listahan na yun? O wala din kasi otherwise tayo yung oras natin, usad tayo, move on tayo sa ibang mas may pakinabang tayo. Baka naman nag-aaway-aaway tayo doon sa dokumento na wala naman palang legal weight at the end of the day. Siguro ipapabaya ko na po yan sa Office of the Ombudsman. No, kapag naman po meron silang magamit doon or kasi po sa tingin ko naman po bakit the congressman means well. No, baka he means well at gustong magsiwalat ng mga impormasyon. So, kaya po kami siguro just to show also that wala naman kami tinatago and we are willing to cooperate, ibigay po namin sa ombudsman at sila na po ang bahala kung ano ang kanilang may extract doon at kung meron po ba silang magamit doon para makakatulong sa kanilang investigasyon. Sila na po yung proper investigative file to handle those files. Okay. So ibig sabihin closed book na yun, and as far as the DPWH is concerned, hindi na irereklamo sila Viste dahil puwersahan pala niyang kinuha yung dokumentong yun. Umabot pa raw sa mga paper cut ang issue na yan, di ba? May mga dugo-dugo pa na involved, pero wala na, closed book na yun, you said. Close book na po. Okay. Yes po. Hindi na magrereklamo yung mga staff na naharas. Hindi na po, no? From the very beginning naman po, nung nireport namin ito, nung nireport po nila, sila naman po yung nagsabi na huwag na nga pong palaki yun. Okay, sige. Kaya po, hindi na po namin ito. Na-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood hanggang sa muling God bless. Paalam po muna kung samantala tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po sa This is John, the Filipino Channel, ang inyong pong lingkod. Paalam po. Sa Maynila, arestado ang barangay Kagawad na nagpaputok ng baril sa tundo. Sa investigasyon, nagkaroon Hindi tayo nakapag-play. Na-drop na natin dito sa may Philippine Children's Hospital. Hindi tayo nakapag-play. At may mga kadahilanan kung bakit hindi tayo nakapag-play. Ano po? Yan, so maraming salamat po. God bless. Paalam po. Ang dalawang lalaki matapos masalpok ng pampasaherong bus sa Lucena City.